So mamaya pag-uusapan po natin isa-isa yan mga kanyusik dito po sa ating programa. Pero syempre bago tayo dumako sa mga may init na balita at mga issue, dito muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ngayong araw ay ang tinatawag na ant philosophy. Ito po yung mga bagay na maaari daw po nating matutunan mula sa mga langgam. Number 1, ant never quits. Ayan, mapapapansin po natin mga kanyusik, no? Ang mga langgam, kahit harangan mo sila, hahanap at hahanap sila ng paraan o ng ibang daan para makapunta sila sa kung saan man sila pupunta. Hindi sila basta-basta sumusuko. Ganyan din sana tayo sa buhay mga kanyusik. Huwag tayong agad sumuko o panghinaan ng loob kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Kung may mga humarang, humanap ng ibang paraan. Ang tunay na destinasyon ay nakikita sa patuloy na paghahanap ng solusyon, hindi po sa pagsuko. Number 2, be prepared and think for the future. Ang mga langgam daw mga kanyusik ay laging advance mag-isip. Summer pa lamang ay naghahanda na agad sila para sa tag-ulan. Ginagamit nila ang panahon ng kasaganaan para maghanda, mag-ipon ng makakain para sa kanilang kinabukasan. Ganyan din dapat tayo, mga kanyusik, no? Sa buhay, hindi po pwedeng puro ngayon lang ang iniisip natin. Mahalaga na marunong tayong maghanda, usapin man niya ng finances, sa career, o sa kalusugan, at maging sa ating spiritual life. Kailangan naghahanda tayo mga kanyusik. Kapag may oportunidad, samantalahin. Kapag may panahon para matuto, gamitin natin. At kapag may biyaya, huwag ubusin. Ayan. Minsan kasi parang sabi nga nila, one day millionaire tayo, no? Na pag mayroon talagang sige, gastos dito, gastos doon. Dapat mga kanyusik, matuto po tayong mag-ipon at magplano para po sa ating kinabukasan. Ang taong handa ay hindi natitinag kapag tumating ang panahon ng tag-ulan sa kanilang buhay. Mas kampante, mas buo ang loob, at mas kayang harapin ang anumang pagsubok dahil pinaghandaan ang kinabukasan. Number 3, always be positive. Masabi po nating positibo mag-isip ang mga langgam sa paraan po nila ng pagharap sa mga may hirap na panahon. Gaya po syempre sa panahon po ng tag-ulan, o kapag malamig or madilim at wala silang makuhang pagkain o hindi daw po sila agad nagpapanik. Ayan. Hindi sila humihinto at talong hindi sila sumusuko. Para bang sinasabi po ng mga langgam sa kanilang mga sarili na panandalian lang ito at lilipas din ang hirap. At kapag lumipas na ang masamang panahon at umaraw na muli, sila po ang unang lumalabas para ipagpatuloy ang kanilang gawain. Ganito rin sana tayo sa buhay mga kanyusik, no? Siyempre hindi maiiwasan yung mga unos, yung mga problema, o panahong pakiramdam po natin ay madilim ang paligid. Pero tulad po ng langgam, dapat manatili po tayong may pag-asa. Yan po yung dapat hindi mawawala sa atin mga kanyusik, no? Sa kabila ng mga pinagdadaanan po natin sa buhay, dapat po hindi tayo nawawala ng pag-asa. Matatapos din yung lahat ng mga paghihirap natin. Dapat nating ipaalala sa ating mga sarili na ang bawat bagyo ay may hangganan. At pagkatapos ng ulan ay may araw ding sisikat. Number 4 po na pwede po nating matutunan dito po sa mga langgam ay try as much as you can.
Ang mga langgam, wala po silang idea kung gaano dapat karaming pagkain ang dapat nilang impukin para sa panahon ng tag-ulan. Wala silang konsepto ng tama na siguro ito o pwede na yan. Wala po silang gano'n. Talagang ipon lang ng ipon. Ang alam lang po nila ay gawin ang lahat ng kaya nila. Kaya araw-araw habang maganda ang panahon, yan sinasamantala po nila yan na maganda ang panahon, hindi umuulan. Hindi sila tumitigil sa pag-iipon hanggat maaari. Ito rin po yung dapat nating gawin mga kanyusik, no? Sa lahat ng pagkakataon, ibigay natin yung best natin. Gawin natin ang lahat ng ating makakaya. Hindi lamang kung ano yung sapat. Hindi lamang yung pwede na to, okay na to, no? Dapat po yung best natin lagi, yung ipinapakita natin. Kasi minsan, yung opportunity, minsan lang dumating sa buhay natin. Baka mamaya, hindi natin na ibigay yung best natin, masayang lang natin yung mga oportunidad na dumating sa buhay natin. Sa buhay, mga kanyusik, hindi sapat yung salitang pwede na o sakto na yan, okay na yan. Kung may pangarap tayo, kailangan po natin itong sabayan ng buong pagsisikap, dedikasyon at disiplina. Sabi nga po sa Ecclesiastes chapter 11 verse 6, "Sow your seed in the morning, and at evening let your hands not be idle. For you do not know which will succeed, whether this or that, or whether both will do equally well." Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Tuesday.